So mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Bali, ito yung barangay hall na pinatayo di umano ng isang congressman, no? And ang balibalita kasi dito, parang nasa 19 million, pero hindi natin sigurado yan. Kumbaga, yun lang yung mga sabi-sabi dito. At kung yun man ay talagang totoo, abay napakalaking pera ho yan na tax po ng taong bayan. Pinagawa dito sa sidewalk, no? And tapat mismo ng eskwelahan, talagang kita nyo naman yan, napakaliit. Siguro parang meron lang itong 2 metro yung sukat po ng building ho na ito. At saka nasa 4 po ito kabayan na palapag. Yan, kita nyo naman talagang sa utos po ng ni Mayor Isko, no? Talagang kailangan durugin. Although hindi lamang ho ito Hindi lamang ho itong barangay ho na ito. Marami pa pong mga barangay hall na pinatayo di umano dito nga sa mga site. Although may mga nakita na rin ako sa ibang video. So sa mga susunod na araw, puntahan ho natin. Nakakapanghinayang dahil nga mga 3 weeks ago nung una natin pinuntahan ito, napakaganda ho nito Talagang building na building talaga kabayan. Kaso maliit lang talaga siya. So kita nyo naman yung second floor. So wasak na po. Nung nakaraan, nakakapunta pa tayo doon mismo sa pinakadulo. Pero ngayon, syempre, hindi na pwede dahil nga talagang tinuluyan na talaga nilang dinurog. Itong nakikita nyo po na yan, school na po yan. So, medyo naging kawawa din talaga dyan yung mga nakapwesto. Gawa nga ng naharangan po talaga sila ng building ho na ito. Alam nyo, nagsalita nga si Mayor Isko na kung saan, sabi niya, naturingan pa naman kayo'y mga congressman, no? Kayo'y congressman. Kayo'y congressman. Tagagawa ng batas, ngunit alam nyong mali ang magtayo ng isang gusali, no, building sa isang katulad nitong sidewalk ay bakit nyong ginawa, no? Yun ang sinabi nga ni Mayor Isko. Yan mga kababay, nakakapanghinayang. So at least naman, ayun nga kay General Sukat, so mabigyan na ng hangin, no, ng maayos na hangin yung mga kabataan dyan sa taas. Kasi yung mga kabataan kawawa din talaga Syempre hindi masyado tuloy-tuloy na nakapasok yung hangin, no? Syempre nahaharangan yan itong building ho na ito. So maya-maya kabayan, akyat tayo para ipakita sa inyo yung 3rd floor at saka yung pang-4 na palapag. Kasi nga talagang totally wasak na talaga yung pang-4 ho na palapag. So, sabi pa ni General Sukat na di umano dapat talaga itong congressman ho na ito, dapat daw ay talagang imbestigahan di umano sa Quadcom or imbestigahan yung kanyang sarili sapagkat sila ho ay kung makapuna nga naman kay BP Sara abay wagas, no? Ngunit mga kababayan, kita nyo naman ho mga pinagagawa dito ho sa Maynila. So, at least naman din, masabi ko sa inyo at saka maipakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa po nila dito. Ito kabayan, ito yung Arellano Manila North High School. Actually malaki ito, pero yung halos hindi naman nakalahati pero halos mga ganon ang talagang natakpan itong building ho na ito. So ito yung building na talagang bagong gawa, bagong giba. Alam mo, yung dating mayor dito, si former Mayor Hanny Lacuna, alam naman niya na under the leadership of Mayor Isko na siya din naman ang vice mayor that time, hindi talaga pwede ang magtayo ng mga building sa mga bangkita. 'Di ba? Kasi ang sinabi po ng isang congressman, nagsalita na kasi dito na yun sa kanya, sana daw di umano ay siya'y maunawaan sapagkat di umano ay itong ginawa niya ay para di umano ito sa mga senior, para di umano kapag kayong mga estudyante, no, mabilis magtawag na kung may mga hindi magandang mga kaganapan ho dito. Ang mali ho ay mali. Kahit sabihin pa natin na maganda yung intention mo kasi ganito yan Pansinin nyo, yung mga vendors, although maganda yung intention nila kasi nga syempre, naghahanap buhay po sila para mabigyan ng masustentuhan yung mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ngunit ang pagtitinda po sa mga bangkita ay ayon po sa batas, ayan po ay bawal. At yan din naman po ay pinapatupad po ng mga nasa kinauukulan. So mga kababayan, kahit sabihin mo magandang intention mo, ngunit yan ay bawal, hindi mo dapat gawin. So ikaw ay may mambabatas. So ikaw pang hindi unang sumusunod sa batas na kayo din naman ang gumawa. 'Di ba? Kahit sabihin mo magandang intention mo, ang mali ay mali. No one is not above the law. 'Di ba? So kita nyo naman, ito yung building ng Arellano Manila North High School. So gibang-giba na po kabayan itong na ito. So at least 'di ba mahanginan na sila diyan. So hindi lamang ito dahil marami pa po akong ipapakita sa inyo sa mga susunod na araw.
Although may mga nakita na kami ng mga barangay na talagang ganun din. Yung iba nga nag-demolish na lang, nag-self-demolish ng kanilang mga barangay hall sapagkat ayaw na nila na ito'y maging uutos pa ni Yorme na kumbaga gibain yung mga barangay hall ho nila. Marami ho kasi ito. Huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na araw papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa 4th floor. So kita nyo naman, ito yung 4th floor. Medyo nakakatakot lang kasi nga wala ng harang. Although pinayagan tayo, pero kailangan natin dito kaakibat na pag-iingat, no? Sapagkat alam naman natin, hindi tayo masyado expert sa mga ganitong sitwasyon. So sila okay lang sa kanila mga kababayan, kaya hindi na tayo pumunta sa dulo, although di hamak na mas maganda doon para nang sa gayon inyong makita ang mga kalagayan at ang kanilang ginagawa doon. Kung mapapansin po ninyo, yung dilaw ho na yan, dyan po halos nakatupong or pantay itong building ho na ito, yung ang pang-apat na palapag. Pero gayon pa man, dahil nga sa ilang araw na po ang paggagawa nila dito, ay natapos na yung pang-apat na palapag. And itong nakikita nyo na dilaw, although hindi na nakapantay itong building ho na ito, school na po yan mga kababayan. So 'di ba, okay na ho. So, alam nyo, laking pasasalamat ho nila sapagkat nga nawala na itong harang ho sa kanila. Sabi ko nga, napapaisip rin ako, nasaan ba kasing utak nito, no? Naisipin mo, eskwelahan, di ba, nakaharang ka sa school Tapos bangkita, ano bang utak meron? Yan ang mahirap Yan ang mga mahihirap sa iba nating mga tagapagpatupad ng batas Na imbis na silang unang sumunod sapagkat sila din naman ang gumawa ng mga batas na yan, ay sila ho ang unang sumusuway. No? Wala ho ditong palakas-palakasan. 'Di ba? Papaano kayo matatawag na public servant kung kayo mismo'y lumalabag sa ginagawa ninyong mga batas? 'Di ba? Papaano susunod yung tao? 'Di ba? Kung gayong nakikita din naman sa inyo na kayo mismong lumalabag. At least okay na din 'yan. Okay na din na naging mayor muli si Isko para mawasak na itong mga obstruction ho dito mga kababayan. Distraction dito ng mga kailangan mawasak yan. Ito sila kuya, kasama ho natin dito. And sila po yung mga tagagawa dito, tagawasak ng mga gusali na itinayo nga po sa bangkita. Kasama din natin si Ate Malby dito po sa pagko-cover. And mabilis naman tayong pinayagan sapagkat sila ho ay mga kilala nila yung mga dito, mga nagtatrabaho dito. Ayan, so nakakapanghinayang, no? So dapat lang ho ito'y imbestigahan. Dapat ito'y talagang malaman kung, 'di ba, mapanagot ang siyang may sala sapagkat hindi ito 1 milyon, hindi ito 2 milyon, kundi milyon-milyon po ang ginastos po dito. So nasayang po 'yan, mga kaibigan, dahil sa maling pagpapagawa ng isang building sa may tapat ng eskwelahan and sa bangkita. Dapat lang hong managot, no? Hindi ho pwedeng hindi managot ang sino man ho nagpatayo nito sapagkat ito'y pera ng taong bayan at hindi ho yan biro ang iginastos ho dito. Once again, kabayan, kita-kita tayo sa next vlog po natin.